Patuloy na pagpapala ang laging sumaatin at laging sumainyo. Mabilisan po tayo ngayong araw na ito. At bago ang lahat ay ang nasa likod ko po ay ang ito ang dates, at itong nasa likod ko po nato ang tinatawag nilang mosque o yung masjid. Ito po yung isa sa malaking masjid dito sa Industrial City. So magputuloy po tayo. Ang topic po natin ngayon about sa encouragement. Learn how to encourage yourself. Matuto kung paano hikayatin ng iyong sarili sa mabuti. Mga kapatid, huwag nating ihikayatin ang sarili natin sa kasamaan dahil ito ay hindi kaaya-aya sa Diyos. Sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 3, ipagtiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Okay, dalhin po natin ang ating mga sarili sa Diyos, lalong higit sa kanyang panuntunan. Huwag nating dalhin o encourage ang sarili natin sa lahat ng kamalian, sa lahat ng magpapaliko sa ating buhay. At siyak wala tayong patutunguhan, walang direksyon pagka hiwalay tayo sa salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin gamitin natin at last resort po natin, last option. Ang ginagamit nga ng iba, last option ang Diyos pagka yung malapit na silang malagutan ng hininga, Diyos pa rin ang kanilang hihilingin at ang kanilang maaalala. Kaya mga kapatid, hindi po natin gagawing huling option ng Diyos, kundi ngayon pa lang encourage natin ang sarili natin. At si Fervent Mama ay meron pong share sa atin at hinihiram ko uli ang kanyang mga sinulat na ito na 7 ways to encourage yourself. 7 paraan daw ito para mahikayat ang ating mga sarili para sa Panginoon. Napakaganda po ng sinulat ni Fervent Mama. Para sa Diyos ang kanya pong encouragement o encourage para ma-encourage natin ang ating sarili. Mga kapatid, mahangin po dito sa taas pero yung hangin hindi po malamig. Mainit-init po yung hangin pero ang oras po ay magsi 6:30 na ng gabi. Number 1 po, magsalita ng buhay. Magsalita tayo habang tayo nabubuhay. Sabihin natin kung ano yung makapagbibigay sa atin ng kalakasan at kasiklahan upang magpatuloy tayo sa ating pagtrabaho. Magsalita tayo para maganyak ang ating sarili, maganyak ang ating pamilya, maganyak ang ating kaibigan, na dalhin natin sila sa paanan ng Panginoon. Number 1 po yun. Pangalawa, manalangin na may kagalakan. Lagi tayong manalangin na mayroong kakaiba at nagkagaling sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang mga problema ay kailangan po nating ipanalangin na may kagalakan. Napakasarap po niyan. Kaya makapagdudulot po ito ng ibayo at kakaiba sa katawan natin. Maging hindi lang sa katawan, maging sa ating kaluluwa at sa yung espiritu po natin. Talagang dadalhin tayo doon sa isang kagalakan na nagbibigay ito ng encouragement sa buhay natin at magbibigay ito ng positibo. Pangatlo, ng mga Bible verse. Hanapin po natin yung mga encouragement verses sa Biblia. Ang nakakalungkot, baka hindi natin alam ang Biblia. Baka naman may Biblia tayo sa bahay, hindi naman natin nabubuksan ito. Baka mamaya puro alikabok na. At pagmula nung binili mo hanggang ngayon, nakakailang taon na, bagong-bago pa. Ay mga kapatid, mas maganda ang Biblia. Halos nawawala na po yung kanyang letra. Ibig sabihin, laging ginagamit. At halos natatanggal na yung mga hibla doon sa pagkakabound niya. Ay, ibig sabihin, talagang araw-araw ay ating na gagamit ito. Kaya magbasa po tayo ng mga banal na salita o yung persikulo araw-araw. Ay, kung kinakailangan minuto para talaga yung dumarating sa buhay natin, kick out ito, hindi makakalapit sa atin. Pangapat, humanap na mabuting kasama, yung fellowship natin. Mga kapatiran, yan ang number 1, yung makipag-fellowship tayo sa mabuti.
at sa makapagdudulot ito ng lubos na kagalakan at encouragement sa buhay mo. Ay, huwag tayong sasama dun sa magpapakamatay na. Huwag tayong sasama dun sa yung mga hopeless. Ay, huwag tayong sasama doon. Magaganyak din tayo doon. At baka ikaw mismo pa maging leader doon. Kailangan tayo yung makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya doon tayo sasama. Huwag tayo doon. Basta-basta piliin po natin po yan. Panglima, dumalo sa church activities. Ito po, sabi ni Perbet Mama, dumalo tayo sa church activities. Alam naman natin ang simbahan ay nagtuturo ito ng magandang buhay. Nagtuturo ito ng magandang hinaharap at magtuturo at i-motivate ka sa lahat ng iyong gagawin. Kung ikaw'y nanlulupay-pay, ay dumalo ka doon. Ando si pastor, ando si father, ando si ministro, ando ng lahat ng magtuturo sa iyo. Yung mga opisyalis ng simbahan, tuturuan ka niya para magkaroon ng tamang direksyon dahil si Jesus Christ ang kanilang dala. Kaya ililid po tayo niyan sa tama at ayos. Pang-anim, mag-isip ng mabuti. Mga kapatid, importante po para ma-encourage ang iyong sarili, mag-isip ka ng mabuti. Sa araw na ito gagawin ko, lahat puro mabuti. Kaya iwasan po natin yung mga masasamang thought o yung masasamang mga kaisipan. Hindi ito makapagdudulot ng encouragement sa iyong sarili. Kaya take note po, iwasan po natin ang mga ganito. Kung hindi, lahat ng mabuti. Last, pang-pito, gumawa ng mga bagay nagpapasaya sa iyo. Yan. Gawin natin kung ano man ang magpapasaya sa atin. Kung ang passion mo, magluto ka, kumain ka. Sabi ko sa last upload, wag naman masyado, moderate lang ang pagkain. Kung ano magpapasaya sa iyo, gawin mo yon. At iba ang mahihikayat ang iyong sarili na masarap mabuhay. Inuulit ko, ang tagumpay na ito ay nagbumula sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sinabi sa kawikaan na ito, ipagtiwala mo, isambit lang natin ang buhay natin sa ating Panginoon Diyos at lahat ng ating gagawin, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga layunin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. At Amen.